Patay na sila Dante. Sa wakas atin na ang lupang ito. Ang boses ni Lian ay parang laso na humiwas sa katahimikan ng bangin. Habang dugo ang nakakapit si Aling Remedios sa ugat ng puno, nakita niya ang sariling anak na hindi man lang lumingon. Ang anak na pinalaki sa pag-ibig ngayon ay mamamatay tao na. Isang masakit na katotohanan. Ang iyong huling hininga ba ay magiging mitya ng iyong paghihiganti. Siguraduhin mo lang na kapag nahulog sila sa bangin Dante, ay wala nang hiningang maiiwan. Pagod na akong magpanggap na mabait na minugang sa dalawang matandang amoy lupa na yan. Ang boses ni Lian ay parang matalim na patalim na bumaon sa dibdib ni Aling Remedios. Nakatayo ang matanda sa labas ng pintuan ng kusina, hawak ang isang talamnay na naglalaman ng bagong lutong pininyahang manok. Iyon ang paboritong ulam ni Dante, ang kaisa-isa niyang anak. Buong umaga niyang nilinis ang mga manok maingat na hinubaran ng balat at pinakuluan sa gatas ng niyog at sariwang pinya mula sa kanilang sakahan. Ginawa niya iyon nang may ngiti sa mga labi sa pag-akalang ang pag-uwi ng kanyang anak mula sa syudad ay isang biyaya ng pagkakaisa. Ngunit ang banyos ng mainit na sabaw ay tila naging yelo sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri at ang bigat ng talamnay ay unti-unting humihila sa kanyang buong pagkatao pababa sa lupa. Sa loob ng silid narinig niya ang buntong hininga ng kanyang anak. Isang buntong hiningang hindi nagtataglay ng pagtutol, kundi ng pagsang-ayon. I know, Lian, just keep your cool. Bukas sa selebrasyon ng anniversary nila sa bundok, matatapos na ang lahat. Malilinis ang utang ko sa sugal, at makakaalis na tayo sa bukidnon na ito. Konting tiis na lang, sagot ni Dante sa tunong parang nagpaplano lamang ng isang ordinaryong lakad. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Aling Remedios. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na dagok sa kanyang tadyang. Ang amoy ng masarap na ulam na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pagmamahal ngayon, ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa biglang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag maglabas ng kahit anong tunog. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakapatong sa kanyang balikat. Dahan-dahan sa kabila ng pangangatog ng kanyang tuhod, ay tinalikuran niya ang pintuan. Bawat hakbang palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pumasok siya sa kanilang silid, at doon ay dinatnan niya ang kanyang asawang si Mang Celso, na tahimik na nag-ayos ng kanyang lumang barong para sa biyahe bukas. Nakita ni Remedios ang mapagmahal na tingin ng asawa, ang mga kulubot sa mukha nito, na bunga ng ilang dekadang pagbabalat kayo sa ilalim ng araw para lamang mabigyan ng magandang buhay si Dante. Hindi makapagsalita si Remedios. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming taon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung saan siya nagkamali. Saan napunta ang mga dasal na inalay niya gabi-gabi para sa kaligtasan ng kanyang anak? Bakit ang sanggol na minsang dumedede sa kanyang dibdib at hinahaplos ang kanyang muka, ay siya na ngayong nagpaplano kung paano itatapon ang kanyang buhay sa ilalim ng bangin. Lumingon si Mang Celso sa kanya napansin ang pamumutla ng kanyang asawa. Lumapit ang matanda at hinawakan ang malamig na kamay ni Remedios. Sa haplos na iyon, tila may gustong sabihin ang mga mata ni Celso, isang pahiwatig na hindi rin siya bulag sa mga nangyayari. Ang haplos na iyon ay hindi lamang pag-alo kundi isang pangako ng proteksyon sa gitna ng nagbabadyang unos. Remedios, ayos ka lang ba? Bakit nanginginig ang iyong mga kamay? Tanong ni Mang Celso sa malumanay na tinig. Tumingin si Remedios sa mga mata ng asawa at doon niya nakita ang isang lihim na sakit na matagal na palang kinikimkim nito. Ang sakit na nanggagaling sa pagtuklas na ang sarili mong dugo ay naging lason na pumatay sa iyong mga pangarap. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang isinandal ni Remedios ang kanyang ulo sa balikat ni Celso, habang ang unang patak ng luha ay tuluyang kumawala at bumasa sa lumang tela ng barong ng kanyang asawa. Bakit ang pag-ibig ng isang ina ay madalas na nagiging piring sa kanyang sariling mga mata? Bakit kailangang sa rurok ng pagpapakasakit ay doon pa matatagpuan ang pinakamasakit na pagkakanulo? At sa pagdating ng bukas kapag ang araw ay sumikat sa ibabaw ng mga bangin ng bukidnon sapat, kaya ang lakas ng isang pusong nawasak upang makahanap ng paraan na muling mabuo. Happy anniversary, Naytay. Napakaganda ng sikat ng araw para talagang nakikiisa sa inyong espesyal na araw. Ang boses nila yan ay parang masayang awit, ngunit para kay Aling Remedios
Bawat nota nito ay tila kaskas ng kuko sa pisara. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan, mahigpit ang hawak sa kanyang luma at kupas na pitaka. Sa tabi niya, si Mang Celso ay nananatiling tahimik, ang mga mata ay nakapako sa naglalakihang mga taniman ng pinya sa bukidnon na mabilis nilang nadadaanan. Ang mga luntiang dahon na dati ay simbolo ng kanilang pag-asa ngayon ay tila mga saksi sa isang dula-dulaang puno ng lason. Nay, bakit ang tahimik nyo? Are you feeling okay? Masyado ba kayong excited sa surprise namin? Tanong ni Dante habang nagmamaneho. Sumulyap siya sa rearview mirror at sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na nag-iwas ng tingin si Remedios. Ang mga mata ng kanyang anak, ang mga matang dati ay puno ng inosenteng paghanga sa kanya ngayon, ay may bahid ng dilim at pagkabalisa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong, Dante anak, bakit ang lupang pinagpaguran namin para sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa sa aming hininga? Ngunit ang kanyang dila ay parang napako sa loob ng kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang tumango at maglabas ng isang pilit na ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Huminto ang sasakyan sa isang matarik na bahagi ng bundok kung saan ang tanawin ng bangin ay nakakahilo, ngunit napakaganda. Ang hangin ay malamig, humahampas sa balat na tila isang babala. Dito tayo, Nay. Perfect view para sa anniversary photo niyo ni Tatay. Go na stand near the edge para kitang-kita yung buong valley. It's so Instagrammable, di ba Dante? Wika ni Lian habang itinutulak sila ng bahagya patungo sa gilid ng matarik na talampas. Ramdam ni Remedios ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo sa kabila ng lamig. Nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ni Mang Celso na nakahawak sa kanyang siko. Tumingin siya sa kanyang asawa at nakita niya ang isang tahimik na pagtanggap sa mga mata nito. Isang pagtanggap na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Dante, ang laki mo na anak. Bulong ni Remedios habang nakaharap sa anak, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanyang huling pag-asa. Sana quiet again. Sana itandaan mo na mahal ka namin ng tatay mo. Higit pa sa lupang ito, higit pa sa buhay namin. Sandaling natigilan si Dante. Ang kanyang kamay na nakapatong sa likod ng kanyang ama ay bahagyang nanginig. Ngunit isang matalim na sulyap mula kay Lian ang muling nagpatigas sa kanyang puso. Ang inggit, ang utang sa sugal, at ang pagnanasang yumaman ng mabilis ay lumunod sa huling hibla ng kanyang konsensya. Sa isang iglap naramdaman ni Remedios ang isang malakas na tulak. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon. Ang mundo ay tila bumagal sa kanyang paningin. Nakita niya ang langit na umiikot, ang mga dahon ng puno na humahablot sa kanyang paningin, at ang mukha ng kanyang anak na unti-unting lumiliit habang siya ay nahuhulog sa madilim na kailaliman. Walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan, tanging ang tunog lamang ng hangin na humuhuni sa kanyang mga tainga, at ang marahas na paghampas ng kanyang katawan sa mga sanga ng puno. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang buong katawan nang sumabit siya sa isang malaking ugat ng puno na nakalawit sa gitna ng bangin. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang isang boses mula sa itaas. Isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Siguraduhin mong wala ng tibok ang puso nila, Dante. Ayaw nating may bumangon pa mula sa hukay na yan. Ang katahimikan ng gubat ay muling bumalik, ngunit ang puso ni Remedios sa kabila ng panghihina ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdaming nagniningas sa kanyang dibdib, isang apoy na mas mainit pa sa pag-ibig. Paano magagawang matulog ng mahimbing ng isang anak matapos niyang itulak ang sariling magulang sa bingit ng kamatayan? At ano ang gagawin ng isang ina kapag ang kanyang mga luha ng pighati ay unti-unting natutuyo at napapalitan ng isang matigas na kapasyahan? Ang bawat hininga ni Aling Remedios ay parang paglunok ng mga bubog. Ang amoy ng basang lupa at nabulok na mga dahon ay humahalo sa malapot na lasa ng dugo sa kanyang bibig. Sa gitna ng malabong paningin, nakita niya ang mga sanga ng puno na tila mga daliring pilit siyang kinakapitan upang hindi tuluyang mahulog sa mas malalim pang kailaliman. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang puso. Celso, nasaan ka? Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang, tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin.
Nandito ako, Remedios. Huwag kang malikot. Huwag kang titingin sa ibaba. Ang boses ni Mang Celso ay galing sa kanyang likuran mababa at puno ng pagsisikap na itago ang sariling paghihirap. Nakasabit ang matanda sa isang mas matatag na sanga, ang kanyang barong na puti ay puno na ng putik at mantsa ng dugo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng saya ni Remedios. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Remedios ang naririnig. Bawat segundo ay tila isang taon. Ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanyang kamalayan. Ang kanilang anak, ang kanilang kaisa-isang Dante, ay iniwan silang mamamatay. Bakit, Celso? Bakit ginawa sa atin ni Dante ito? Saan tayo nagkamali? Ang mga luha ni Remedios ay humalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang bawat hikbi ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang tadyang, ngunit hindi niya mapigilan. Pinalaki natin siyang maayos. Ibinigay natin ang lahat. Huminga ng malalim si Mang Celso, isang hiningang nagtataglay ng isang mabigat na sikreto. Dahan-dahan sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, ay dinukot niya ang isang maliit na itim na aparato mula sa kanyang bulsa. Isang voice recorder. Remedios, alam ko na. Matagal ko nang nararamdaman na may hindi tama itan. Mahinang simula ni Mang Celso. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, tila inaalala ang gabi bago ang biyaheng ito. Narinig ko sila ni Lian kagabi. Akala ko ay baka nagkakamali lang ako. Gusto kong maniwala na may kabutihan pa sa puso ng anak natin. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataon na patunayang mali ang hinala ko. Nanlaki ang mga mata ni Remedios habang nakatingin sa maliit na recorder. Nandyan ba? Nandyan ba ang boses nila? Tumango si Mang Celso. Nandito ang lahat. Ang plano nila, ang mga utang ni Dante, at kung paano nila tayo balak itapon na parang basura para makuha ang lupa. Dinala ko ito dahil kung sakaling mangyari ang kinatatakutan ko, hindi tayo mawawala ng walang katarungan. Pero masakit, Remedios. Masakit na kailangang patunayan ng isang ama na ang sarili niyang anak ay isang mamamatay tao. Nanginig ang buong katawan ni Remedios. Ang pag-ibig na nadama niya para kay Dante sa loob ng maraming taon ay tila isang dambuhalang gusali na gumuho sa isang iglap. Ang recorder na hawak ni Celso ay hindi lamang isang ebidensya. Ito ay ang hatol ng kamatayan sa kanilang relasyon bilang mag-ina. Para sa kanya, patay na tayo, Celso. Bulong ni Remedios, ang kanyang tinig ay naging malamig at matigas. Pinatay niya tayo sa sandaling itinulak niya tayo. At ang Dante na minahal ko, ang Dante na iyon ay matagal na rin palang wala. Sa itaas ng bangin ang huling sinag ng araw, ay unti-unting naglalaho na nag-iiwan sa kanila, sa gitna ng dumarating na kadiliman. Ngunit bago sila tuluyang lamunin ng gabi, isang kakaibang tunog ang narinig nila mula sa mga palumpong sa ibaba. Ang mga dahon ay gumagalaw. May papalapit. Celso, may tao sa baba, Papa. Babala ni Remedios, ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Baka bumalik sila, baka sisiguraduhin nilang tapos na tayo. Mahigpit na hinawakan ni Mang Celso ang recorder. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa gumagalaw na mga anino sa ilalim. Isang itim na figura ang lumabas mula sa dilim, may hawak na flashlight na ang liwanag ay tumama ng diretso sa kanilang mga mukha. Sino ang taong ito na naglalakad sa gitna ng panganib sa ganitong oras? Sila ba ay maililigtas? O ang huling hininga nila ay kukunin ng isang estranghero sa gitna ng kagubatan? Ang nakakasilaw na liwanag ng flashlight ay tila humihiwa sa kadilimang bumabalot sa paningin ni Aling Remedios. Napapikit siya nang mariin ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Inasahan niya ang mukha ni Dante, ang mukha ng kamatayan na may dalang huling dagok. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi ang boses ng kanyang anak. Ito ay isang boses na malalim baritono at puno ng pag-alala. Huwag kayong matakot. Huwag kayong bibitiw. Ako si Lando, ang forest ranger dito sa bundok. Wika ng lalaki habang mabilis na kumikilos. Ang bawat galaw niya ay may tiyak na direksyon, tila sanay na sa pakikipagbuno sa lupit ng kalikasan. Hindi nagtagal naramdaman ni Remedios ang malalakas na braso na bumuhat sa kanya mula sa mapanganib na pagkakasabit sa ugat ng puno. Sa gitna ng kanyang panghihina, nakita niya kung paano maingat na inalalayan ni Lando si Mang Celso na sa kabila ng dugo ang mga binti ay mahigpit pa ring nakakapit sa maliit na recorder sa kanyang kamay. Ang pagliligtas ay hindi naging madali.
Bawat hila ng lubid at bawat hakbang paitaas ay tila paghatak sa kanilang mga kaluluwa pabalik sa mundo ng mga buhay. Dinala sila ni Lando sa isang maliit at payak na dampa sa gitna ng kagubatan. Doon ang amoy ng pinakuluang mga dahon at sariwang kahoy ay bahagyang nagpakalma sa naguguluhang isip ni Remedios. Inilapag sila sa malambot na banig at doon lamang tuluyang naramdaman ni Remedios ang bigat ng lahat. Ang init ng tiyan na ipinainom sa kanya ni Lando ay dahan-dahang nagtunaw sa yelong namuo sa loob ng kanyang mga ugat. Bakit po kayo naroon sa oras na ito? Delikado ang daang iyon, lalo na para sa mga katulad ninyo, tanong ni Lando, habang nililinis ang sugat sa binti ni Mang Celso. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, ngunit may kasamang paggalang. Tumingin si Remedios kay Celso at pagkatapos ay sa bintana kung saan makikita ang malayo at madilim na silweta ng mga bundok. Ang sarili naming dugo, Lando, ang sarili naming anak ang naghatid sa amin sa bingit ng kamatayan, bulong ni Remedios. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na iniluluwa ng kanyang puso. Sandaling tumigil si Lando sa kanyang ginagawa. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing lalim ng gabi sa labas. Nakita ni Remedios ang pagkuyom ng mga palad ng ranger, tila may sarili rin itong pinagdaraanan na sugat sa nakaraan. Hindi ko alam kung bakit may mga taong kayang gawin yon sa sariling magulang, tugon ni Lando sa mababang tinig. Pero ligtas na kayo rito. Dito sa bundok, walang makakahanap sa inyo kung hindi ko gugustuhin. Lumipas ang mga oras at ang kadiliman ay unti-unting napalitan ng kulay abo ng madaling araw. Habang nakasandal si Remedios sa balikat ng kanyang asawa, narinig nila ang mahinang tunog ng radyo ni Lando mula sa kabilang sulok ng dampa. Isang balita ang bumasag sa katahimikan na nagpabilis muli sa tibok ng puso ni Remedios. Isang malungkot na balita mula sa ibaba. Wika ni Lando habang lumalapit sa kanila ang mukha, ay seryoso at may bakas ng puot. Ang inyong anak, si Dante. Nagpunta siya sa himpilan ng pulisya kaninang madaling araw. Umiiyak at humihingi ng tulong. Sinasabi niyang nawawala raw kayo matapos ang isang aksidente sa bundok. Nag-aalok pa siya ng malaking pabuya sa sinumang makakahanap sa inyong mga bangkay. Napatitig si Remedios kay Celso. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang pabuya ni Dante ay hindi para sa kanilang kaligtasan, kundi upang masiguro na wala nang makakakita sa kanila ng buhay. Anong uri ng kadiliman ang bumabalot sa puso ng isang anak upang ipagdiwang ang kamatayan ng kanyang mga magulang sa harap ng maraming tao? At hanggang kailan kayang manatiling patay ni Remedios at Celso bago sila muling bumangon upang bawiin ang katarungang ipinagkait sa kanila? Ayoko ng amoy ng bahay na ito, Dante. Amoy luma, amoy kahirapan. Kapag nakuha na natin ang pirma at naibenta ang lupa, ipapatayo natin ang pinakamalaking mansyon dito sa Bukidnon o kaya ay lumipat na tayo sa Manila. Ang boses ni Lian ay matalas at walang bakas ng pighati habang pabalibag niyang binubuksan ang mga cabinet sa loob ng kwarto ni Naaling Remedios. Sa gitna ng sala nakaupo si Dante, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay namumula hindi dahil sa pag-iyak para sa kanyang mga magulang, kundi dahil sa puyat at alak. Sa labas ng bahay, maririnig ang mahinang bulungan ng mga kapitbahay na nagdadala ng pagkain at nakikiramay. Sa pag-eka lang ang mag-asawa ay biktima ng isang malagim na aksidente. Hinaan mo ang boses mo, Lian. Baka may makarinig sa iyo sa labas. Maraming matang nakamasid babala ni Dante sa pagitan ng kanyang pag-inom. Ang kanyang boses ay paos isang perpektong disguise para sa isang nagdadalamhating anak. Wala silang maririnig. Busy silang lahat sa pagkakaawa sa iyo. Pangungutya ni Lian habang hawak ang isang lumang litrato ni Dante. Noong sanggol pa ito karga-karga ni Aling Remedios. Walang ano-ano ay itinapon niya ang litrato sa loob ng isang itim na plastic bag na puno na ng mga gamit na balak niyang itapon. Isipin mo na lang ang mga utang mo, Dante. Isipin mo ang kakahantungan natin kapag nalaman ng mga pinagkakautangan mo na wala ka palang pambayad. Ginawa lang natin ang dapat. Isang mabilis na tulak para sa isang panghabang buhay na ginhawa. Bumigat ang pakiramdam sa loob ng silid. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay saksi sa bawat pagod at sakripisyo ng kanyang mga magulang.
Ang upuang kinauupuan ni Dante ay ang mismong upuan kung saan siya laging tinatabihan ng kanyang ama para turuan ng mga aral sa buhay. Ngunit ang bawat alaala ay tila isang malabong anino na lamang na pilit niyang binubura sa kanyang isipan. Hindi ko mahanap ang titulo ng lupa, Dante. Nasaan ba itinago ng mga matandang iyon ang mga papeles? Inis na sigaw ni Lian habang kinakalkal ang ilalim ng kama. Sabi mo ay nasa kwarto lang nila ito. Paano natin maibebenta ang lupa kung wala tayong hawak na ebidensya? Tumayo si Dante, ang kanyang mga hakbang ay bahagyang pasuray-suray. Lumapit siya sa isang lihim na siwang sa dingding na gawa sa kahoy, isang lugar na siya lamang at ang kanyang ama ang nakakaalam. Doon ay nakita niya ang isang makapal na sobre. Mabilis itong kinuha ni Lian mula sa kanyang kamay, ang mga mata nito ay nanlilisik sa kasakiman. Dali-dali nilang binuksan ang sobre sa ibabaw ng hapagkainan, kung saan ilang oras pa lamang ang nakalilipas ay naroon ang masarap na luto ni Aling Remedios. Ngunit pagbukas nila ng mga papeles, ang kislap sa mga mata ni Lian ay biglang napalitan ng puot. Walang pirma, Dante. Ang mga papeles na ito, wala pang pirma ng mga magulang mo? Sigaw ni Lian sabay bagsak ng mga papel sa mesa. Lahat ng ginawa natin, ang pagod mo sa pagtulak sa kanila. Para saan kung hindi rin pala sa atin mapupunta ang lupa dahil sa kulang na pirma? Napatanga si Dante sa mga papeles. Ang kawalan ng pirma ay tila isang malakas na sampal ng realidad sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pintuan ng sala. Dante, anak, si Ate Nena mo ito. May dala akong kape. Gusto ko lang kumustahin kung nakatulog ka na ba kahit sandali. Ang boses ng kanilang kapitbahay ay puno ng malasakit mula sa labas. Mabilis na itinago ni Lian ang mga papeles sa ilalim ng kanyang baro, habang si Dante ay mabilis na nagpahid ng alak sa kanyang pisngi para magbukhang luha. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang pinto, isang bagay ang nahulog mula sa loob ng sobre, isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Mang Celso. Isang sulat na hindi nila inaasahan at magpapabago sa lahat ng kanilang plano. Ano ang nakasulat sa huling habilin ni Mang Celso na tila isang sumpa mula sa hukay? At paano haharapin ng mag-asawa ang mga taong nakapaligid sa kanila habang ang bawat segundo ay nagdadala ng takot na baka ang kanilang lihim ay hindi pala tuluyang nabaon sa ilalim ng bangin? Hindi lahat ng luhang pumapatak ay galing sa pighati, kung minsan ito ay lason na nagbabalat kayo bilang tubig. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na naririnig ni Aling Remedios sa kanyang isipan habang nakatanaw sa malayo mula sa bintana ng dampa ni Lando. Sa kabilang dako ng kagubatan, alam niyang abala ang kanyang anak sa paghahanda para sa kanyang libing. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi nagtataglay ng saya, kundi ng isang matigas na kapasyahan. Ang Remedios na laging nagpapatawad at laging umiintindi ay tila nahulog din sa bangin kasama ng kanyang mga pangarap. Nay, nandito na po siya. Ligtas po ang ating pagdating. Bulong ni Lando habang inaalalayan ang isang babaeng nakasuot ng simpleng jacket at sombrero upang hindi makilala, si Cristina. Ang pamangkin ni Remedios na isang matagumpay na abogado sa lungsod. Pagkakita pa lamang sa kanyang tiyahin na puno ng benda at pasaagad na bumuhos ang luha ng dalaga. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit ang matanda, tila pilit na binubuo ang mga piraso ng pusong winasak ng sarili nitong dugo. Tita Remedios, Tito Celso, Diyos ko, anong ginawa nila sa inyo? Hikbi ni Cristina habang hinahaplos ang magaspang na kamay ng kanyang tiyahin. Huwag kang umiyak, Cristina. Ang mga luha ay para lamang sa mga patay, at gaya ng nakikita mo, humihinga pa kami. Wika ni Mang Celso sa boses na bagamat mahina, ay bakas ang awtoridad. Inilabas niya ang maliit na recorder at inilapag sa ibabaw ng mesa. Nandito ang lahat. Ang boses ni Dante, ang mga plano ni Lian. Gusto naming gamitin mo ito para makuha ang katarungan na nararapat. Kinuha ni Cristina ang recorder, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Bilang isang abogado, marami na siyang nakitang kasamaan, ngunit ang makita ang sariling pinsan na nagtatangkang pumatay sa sariling magulang ay isang antas ng kabuktutan na hindi niya kayang palampasin. Huwag kayong mag-alala, tita. Gagawin natin ang gusto nyo. Hahayaan nating ituloy ni Dante ang kanyang palabas. Hahayaan nating gastusin nila ang pera sa isang ingranding burol, ani Cristina, habang seryosong nakatingin sa kanyang mga tiyuhin.
Pero bago iyon, kailangan nating mahanap ang tunay na titulo ng lupa. Alam kong hindi nyo iyon basta-basta iniwan sa kwarto. Tumango si Mang Celso at bahagyang ngumiti. Ang papel na nahanap nila sa lihim na siwang, iyon ay isang kopya lamang na walang halaga. Isang pain para sa mga taong ang iniisip lang ay ang mabilis na yaman. Ang tunay na titulo ay nasa pangangalaga ng isang taong hinding-hindi nila paghihinalaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang mahinang tunog ng radyo ni Lando na nagbabalita tungkol sa trahedya sa Bukidnon. Isinalaysay doon ang panayam kay Dante, kung saan maririnig ang hagulgol nito, habang sinasabing handa siyang ibigay ang lahat mahanap lamang ang mga magulang. Napakuyom ang palad ni Remedios. Ang bawat salita ni Dante sa radyo ay tila isang bagong sugat na humihiwa sa kanyang balat. Ang kanyang sariling anak ay ginagamit ang kanyang kamatayan upang magmukhang bida sa paningin ng publiko. Gusto kong makita ang sarili kong burol, Christina. Biglang wika ni Remedios, isang mungkahi na nagpatahimik sa lahat sa loob ng dampa. Gusto kong makita kung paano nila ako iiyakan sa harap ng maraming tao habang sa loob nila ay nagdiriwang sila. Gusto kong doon nila marinig ang sarili nilang mga boses mula sa impyerno. Nagkatinginan si Lando at Christina. Ang plano ay mapanganib, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang tuluyang mahubaran ng maskara ang mga mapagpanggap. Ang lihim na pagbangon ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik sa kanilang tahanan, kundi tungkol sa pagpapakita sa buong mundo na ang katarungan ay hindi natutulog kahit na ang mga biktima ay itinuring ng patay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa isa sa mga tauhan ni Lando sa ibaba. Si Lian ay nagmamadali raw na makipagkita sa isang kilalang usurero or illegal moneylender sa bayan upang hiramin ang malaking halaga gamit ang pangako ng lupang makukuha nila. Gaano kalayo ang kayang takbuhin ng kasakiman bago ito tuluyang mahulog sa sarili nitong bitag? At sa sandaling bumukas ang pinto ng kapilya para sa huling hantungan, sino ang tunay na ililibing, ang mga magulang na biktima o ang dangal ng isang anak na nagbenta ng kanyang kaluluwa? 1,000 para sa mga bulaklak. Masyadong mahal yan, Dante. Gawin nating simple lang ang kabaong, hindi naman na nila mararamdaman yan sa ilalim ng lupa. Mas kailangan natin ang pera para sa down payment ng kotseng gusto ko. Ang boses ni Lian ay matalas na parang pait na humihiwa sa sagradong katahimikan ng tahanan ni Aling Remedios. Habang ang mga kapitbahay ay nag-aambag ng kanilang barya at biskwit para sa burol, si Lian naman ay abala sa pag-compute ng mga halagang maaari nilang matipid mula sa kamatayan ng kanyang mga biyenan. Nakasuot siya ng itim na bestida, ngunit ang kanyang mga labi ay matingkad na pula, isang kulay na tila sumisigaw ng tagumpay sa halip na pagluluksa. Lian, ayusin mo naman ang pananalita mo. Baka may makarinig sa iyo at bulong ni Dante habang hawak ang isang mamahaling cellphone na binili niya gamit ang perang kinuha mula sa lihim na lalagyan ng kanyang ina. Sabi ni Ate Nena, masyado raw tayong mabilis kumilos sa pagpapasurvey ng lupa. Maghinala pa ang mga tao. Hayaan mo sila. Ang importante nasa atin na ang controlled, sagot ni Lian sabay irap. Mamaya makikipagkita ako kay Mr. Santos. Kailangan nating masigurado ang loan. Kapag nalaman niyang hawak na natin ang property, wala nang problema. Samantala sa labas ng bahay, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng mangga, ay nakatayo ang isang matandang babaeng nakatalukbong ng itim na bandana. Si Aling Remedios. Kasama si Lando, lihim silang lumapit sa sarili nilang bakuran upang masaksihan ang katotohanang mas masakit pa sa pagkakahulog sa bangin. Mula sa bintana, nakita ni Remedios kung paano tinawanan ni Dante ang isang biro ni Lian habang hawak ang isang baso ng imported na alak. Ang alak na iyon ay binili gamit ang perang itinabi ni Remedios para sana sa operasyon sa mata ni Mang Celso. Ang bawat sentimong pinaghirapan nila sa pag-aani ng pinya, ang bawat gabing hindi sila nakatulog dahil sa pagod, ay nilulustay lamang ng kanilang anak sa loob ng iisang gabi. Isang munting paso ng halaman ang nasa tabi ng bintana, isang rosas na matagal nang inaalagaan ni Remedios. Nakita niya kung paano ginamit ni Dante ang paso bilang talamnay ng kanyang upos ng sigarilyo. Pagkatapos ay walang pakialam na itinulak ng kanyang anak ang paso hanggang sa mahulog ito sa lupa at mabasag. Napakuyom ang palad ni Remedios sa ilalim ng kanyang bandana. Ang bawat piraso ng basag na paso ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao.
Sa loob ng bahay na itinayo nila sa pagmamahal ang kanyang anak, ay nagpipista sa ibabaw ng kanilang mga alaala. Nay, tama na po, baka makita tayo, mahinang bulong ni Lando, habang hinahawakan ang siko ng matanda, upang alayayan ito paalis. Tumalikod si Remedios, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng puot. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, nakita niya ang isang itim na sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas mula roon ang isang lalaking naka-Amerikana, si Mr. Santos, ang kilalang usurero na matagal nang gustong makuha ang kanilang lupain. Nakita ni Remedios ang malapad na ngiti ni Lian habang sinalubong ang lalaki at ang masuyong paghawak nito sa braso ni Mr. Santos na tila ba may mas malalim pa silang ugnayan kaysa sa negosyo lamang. Napatigil si Remedios. Ang sakit na nararamdaman niya ay nahaluan ng isang nakakangit-ngit na pagtuklas. Hindi lamang lupa ang balak kunin ni Liane, balak din nitong lokohin ang kanyang sariling asawa matapos nilang mapatay ang mga magulang nito. Dante, kaawa-awa kang bata. Bulong ni Remedios sa hangin. Ipinagpalit mo kami sa isang ahas na ngayon pa lang ay nilalason na ang iyong kinabukasan. Habang papalayo sila ni Lando sa ilalim ng dilim, narinig ni Remedios ang malakas na tawanan ni Dante at Lian mula sa loob ng bahay. Isang tawa na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ngunit sa kanyang isipan isang plano, ang unti-unti nang nabubuo, isang planong hindi lamang maglalabas ng katarungan, kundi magtuturo kay Dante kung ano ang tunay na halaga ng mga bagay na kanyang itinapon. Anong uri ng pagtutuos ang naghihintay sa sandaling ang patay ay muling magpakita sa harap ng mga nagdiriwang sa kanilang pagkawala. At hanggang saan kayang tiisin ng isang ina ang makita ang kanyang anak na unti-unting nilalamon ng sarili nitong kasamaan bago siya magpasya na bitawan na ito ng tuluyan. Ang bawat kalyo sa aking mga kamay ay may kwento ng pagmamahal, pero bawat sugat sa aking puso ngayon ay may pangalan mo, Dante. Nakatingin si Aling Remedios sa kanyang sariling mga palad habang nakaupo sa tabi ng munting gasera sa dampa ni Lando. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga linyang likha ng maraming taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw sa Bukidnon. Naalala niya ang mga panahong hinahati niya ang isang pirasong isda para lamang mabusog ang kanyang anak, habang siya ay umiinom na lamang ng maraming tubig upang mapatahimik ang kumakalam niyang sikmura. Para sa kanya ang utang na loob ay hindi isang obligasyon, kundi isang natural na daloy ng pagmamahal. Ngunit para sa kanyang anak ito ay tila isang tanikala na kailangang lagutin sa marahas na paraan. Tita, handa na ang lahat para sa bukas, wika ni Christina habang dahan-dahang lumalapit. Hawak niya ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ni Dante. Nakausap ko na ang punerarya. Ang kabaong na binili ni Dante ay walang laman, pero ang mga tao ay maniniwalang nandoon kayo. Bukas ng gabi ang huling gabi ng burol bago ang sinasabi nilang paglilibing. Huminga ng malalim si Remedios. Sapat na ba ang mga ebidensyang nakuha mo, Christina? Higit pa sa sapat, tita. Bukod sa recorder ni Tito Celso, nalaman ko rin na pineke ni Lian ang pirma nyo sa ilang mga dokumento ng bangko. At ang pakikipagkita niya kay Mr. Santos, isang malaking pagkakamali iyon para sa kanila. Sinusubaybayan na rin sila ng mga autoridad dahil sa mga illegal na loan, paliwanag ng abogada sa seryosong tono. Tumayo si Remedios, ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang biktima, kundi tulad ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang pighati sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang malamig na apoy ng katarungan. Naisigurado na po ba kayo? Tanong ni Lando bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Maaari nating hayaan na lang ang mga pulis ang gumawa nito. Hindi nyo na kailangang harapin sila sa ganoong paraan. Umiling si Remedios. Kailangang sa akin manggaling ang huling salita, Lando. Ang anak na pumatay sa kanyang mga magulang ay kailangang makita ang mukha ng katotohanan bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Gusto kong makita kung paano mangangatog ang kanyang mga tuhod kapag ang patay na kanyang ipinagluluksa ay tumayo sa kanyang harapan. Sa kabilang bahagi ng bayan sa loob ng kapilya, kung saan idinaraos ang huwad na burol, makikita si Dante na kunwaring tulog sa isang tabi-yakap ang isang bote ng alak. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay tila amoy ng pagkabulok para sa sinumang nakakaalam ng katotohanan. Si Liana naman ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan habang pinaplano na ang pagbili ng mga mamahaling gamit para sa kanilang bagong buhay.
Wala nang makakapigil sa atin, Dante. Bulong ni Lian sa kanyang asawang lasing. Bukas pagkatapos ng libing malaya na tayo. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na ihip ng hangin ang nagpabukas sa pinto ng kapilya. Ang mga kandila ay bahagyang kumutitap at namatay na nag-iwan sa silid sa gitna ng nakakatakot na anino. Isang anino na tila naghihintay nagmamasid at handang sumingil sa bawat kasalanang ginawa sa ngalan ng kasakiman. Bakit parang biglang lumamig, tanong ni Lian, habang niyayakap ang sarili, ang kanyang mga mata ay palingon-lingon sa madidilim na sulok ng kapilya. Sa labas ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan sa tuyong lupa ng Bukidnon. Isang ulan na tila nagbabadya ng isang malaking paglilinis. Isang paglilinis na hindi mag-iiwan ng kahit anong bakas ng kasinungalingan. Handa na ba ang mga nagkasala na harapin ang multo ng kanilang nakaraan? At ano ang mangyayari kapag ang huling gabi ng burol ay naging simula ng isang walang hanggang bangungot para sa mga nag-akalang sila ay nagtagumpay? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang hangganang iyon ay narito na sa gabing ito. Ang kapilya ay puno ng amoy ng sariwang mga bulaklak at nasusunog na kandila, ngunit para kay Aling Remedios na nakatayo sa isang madilim na sulok sa labas, ang hangin ay amoy ng pagkakanulo. Nakasuot siya ng malapad na abito at isang itim na belo na tumatakip sa kanyang buong mukha. Sa tabi niya si Lando ay nananatiling alerto, habang si Cristina ay nasa loob na ng kapilya, nagpapanggap na isa sa mga nakikiramay. Sa gitna ng kapilya nakatayo si Dante sa harap ng kabaong. Hawak niya ang isang mikropono, ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng pilit na kalungkutan. Maraming tao ang naroon, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga magsasaka mula sa kanilang sakahan. Lahat sila ay nakikinig sa bawat salitang bibitawan ng kaisa-isang anak ng mga namayapa. Alam niyo po, ang aking mga magulang ay ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Simula ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa perpektong pag-arte. Lahat ay ibinigay nila sa akin. Ang lupang ito, ang bawat pinya na itinanim nila ay para sa aking kinabukasan. Sobrang sakit na mawala sila sa isang aksidente na wala man lang akong nagawa para iligtas sila. Sa labas naramdaman ni Remedios ang panginginig ng kanyang mga kamao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kay Dante kung paano nito nagagawang banggitin ang salitang iligtas, gayong ang sarili nitong mga kamay ang nagtulak sa kanila sa kailaliman. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang bagong latay sa kanyang likuran. Gusto kong ipangako sa kanila at sa inyong lahat na aalagaan ko ang kanilang naiwan. Pagpapatuloy ni Dante habang tumitingin kay Lian na nakaupo sa harap at kunwaring nagpapahid ng luha. Hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang kanilang sakripisyo. Bukas sa huling hantungan ay tuluyan na silang mamamahinga. Narinig ni Remedios ang mahinang hagulgol ng mga tao sa loob. Ang mga ito ay tunay na nasasaktan para sa kanila, habang ang kanyang anak ay nagpapalakpakan sa loob ng kanyang isipan dahil sa tagumpay ng kanyang panlilinlang. Handa na ba ang lahat, Cristina po? Bulong ni Remedios sa maliit na earpiece na ibinigay sa kanya. Handa na po, tita. Sa bilang ng 3, sagot ni Cristina mula sa loob. Biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng kapilya. Isang kakaibang ingay ang narinig mula sa mga speaker na nakakabit sa pader. Ang boses ni Dante na puno ng pagmamahal ay biglang naputol. Ang tunog ay garalgal, tila may isang bagay na pilit sumisingit sa daloy ng kuryente. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, nagtataka sa biglang pagkagambala ng programa. What's happening, Dante? Ayusin mo yung sound system. Inis na bulong ni Lian, bagamat nakasuot pa rin siya ng maskara ng kalungkutan. Sinubukan ni Dante na tapikin ang mikropono, ngunit sa halip na ang kanyang boses ang marinig, isang pamilyar na boses ang pumuno sa buong kapilya. Isang boses na hindi galing sa isang buhay na tao sa loob ng silid na iyon. Siguraduhin mo lang na kapag nahulog sila sa bangin, Dante, ay wala nang hiningang maiiwan. Ang boses ni Lian ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, kasing linaw ng kristal. Ang mga tao ay biglang natahimik, ang ilan ay napatayo sa gulat. Ang mukha ni Dante ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kabaong sa harap niya. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila naging isang mainit na uling na hindi niya kayan hawakan. Patay na sila, Dante. Sa wakas atin na ang lupang ito, ang sumunod na linya ay mas matalim, mas malupit. Ang bawat tao sa loob ng kapilya
ay lumingon kay Lian at Dante. Ang paghanga at habag sa kanilang mga mata ay mabilis na napalitan ng kilabot at matinding galit. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Anong ibig sabihin nito, Dante? Tanong ni Ate Nena mula sa karamihan ng kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Hindi nakasagot si Dante. Ang kanyang mga labi ay nangangatog, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Tumingin siya sa pintuan ng kapilya, naghahanap ng paraan para makatakas, ngunit ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Isang matinding liwanag mula sa labas ang pumasok at doon sa gitna ng liwanag ay nakatayo ang dalawang figura na ang lahat ay nag-akalang nabaon na sa ilalim ng lupa. Sino ang kayang tumingin sa mga mata ng isang multo na may dalang katotohanan? At sa sandaling ito ng pagtutuos, may puwang pa ba para sa kapatawaran? O ang lahat ay tuluyan na bang lalamunin ng apoy ng paghihiganti? Hindi sapat ang kadiliman ng bangin para itago ang liwanag ng katotohanan at hindi sapat ang kapal ng mukha para takpan ang amoy ng pagkakanulo. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay kasing bigat ng isang sumpa. Ang boses mula sa speaker ay tumigil na, ngunit ang mga huling salita ni Lian tungkol sa pagkuha ng lupa ay tila nakaukit pa rin sa hangin. Ang lahat ng mata ay nakapako kay Dante, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kabaong, nanginginig ang mga kamay at basang-basa ng malamig na pawis ang noo. Dante, anong ibig sabihin nito? Is this a joke? Isang masamang biro ba ito? Ang boses ni Ate Nena ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tono ay puno ng pandidiri. Hindi totoo yan, fake news yan. Gawa-gawa lang ng kung sinong gustong sumira sa atin. Sigaw ni Lian habang pilit na tumatayo at humahawak sa braso ni Dante. Don't listen to that. My husband is grieving and someone is playing a sick prank. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Lian, ang dambuhalang pinto ng kapilya ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok ng marahas na lumikha ng mahahabang anino sa sahig. Sa gitna ng liwanag na iyon, isang figura ang dahan-dahang pumasok. Si Aling Remedios. Nakatayo siya ng tuwid, bagamat may mga benda sa kanyang braso at isang malalim na galos sa kanyang pisngi. Ang kanyang itim na saya ay dumi-dumi pa ng putik mula sa bundok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng awtoridad na hindi pa nakikita ng sinuman. Sa likuran niya, si Mang Celso ay nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ni Lando. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato ng Bukidnon. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang nagmula sa mga tao. Ang ilan ay napaurong, ang ilan ay napakrus sa kanilang mga dibdib dahil sa hindi paniniwala. Para sa kanila, ang mga taong ito ay dapat ay wala na sa mundong ito. Mapay ang boses ni Dante ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at napaluhod siya sa harap ng kabaong na walang laman. Multo ba kayo? Hindi kami multo, Dante. Ang boses ni Aling Remedios ay mahinahon, ngunit bawat pantig ay tila isang latay na tumatama sa balat ng kanyang anak. Kami ang mga magulang na itinapon niyo sa bangin. Kami ang mga taong inakala niyo ay hindi na muling makakapagsalita upang itama ang inyong mga kasalanan. Lumapit si Remedios sa kanyang anak. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghuhukom. Huminto siya sa tapat ni Dante na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Wait, Mano, let me explain. Biglang singit ni Lian, pilit na lumalapit kay Remedios na may kasamang peking luha. Si Dante ang may plano ng lahat. Pinilit lang niya ako. I was scared for my life, ma. Sinabihan ko siyang huwag gawin pero hindi siya nakinig. Napatigil si Dante sa narinig. Lumingon siya kay Lian nang may halong gulat at puot. Ang babaeng nang udyok sa kanya, ang babaeng nagsabi sa kanya na magiging masaya sila kapag wala na ang kanyang mga magulang, ay siya na ngayong unang nagtatapon sa kanya sa apoy para iligtas ang sarili. Lian, what are you saying? Ikaw ang nagsabi sa akin na... Hindi natapos ni Dante ang kanyang sasabihin nang muling magsalita si Remedios. Sapat na wika ni Remedios, sabay tingin ng diretso sa mga mata ni Lian. Alam namin ang lahat. Narinig namin ang lahat. Ang bawat salita ng kasakiman nyo ay nakatatak na sa aming mga puso. Lumingon si Remedios sa mga tao sa loob ng kapilya. Humingi kami ng tawad sa inyong lahat dahil pinatagal namin ang palabas na ito.
Ngunit kailangan naming masigurado na ang katarungan ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa katotohanan. Mula sa likuran, pumasok si Christina kasama ang 2 opisyal ng pulisya. Ang malamig na tunog ng posas na inilalabas ay bumasag sa huling pag-asa ng mga nagkasala. Ngunit bago sila tuluyang madala, lumapit si Mang Celso kay Dante. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at walang hanggang pagkadismaya. Dante, ang lupang gusto mong makuha ay ibibigay ko naman sana sa iyo sa tamang panahon. Bulong ni Mang Celso, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Pero mas pinili mong diligan ang lupang iyon ng aming dugo kaysa hintayin ang aming pagpapala. Habang pilit na hinihila ng mga pulis si Dante at Lian, palabas ng kapilya ang hiyaw ng kanyang anak na humihingi ng patawad ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ngunit si Aling Remedios ay hindi lumingon. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kapilya, nakatingin sa kabaong na walang laman, isang simbolo ng kanyang pag-ibig na matagal na palang pinatay ng sarili niyang anak. Matatapos na ba ang bangungot sa pagkakakulong ng mga nagkasala o ang tunay na parusa ay nagsisimula pa lamang sa sandaling mapagtanto ni Dante na ang lahat ng kanyang pinaglaban ay naging abo sa kanyang mga kamay. At sa gitna ng pagkapanalo, paano hihilumin ng isang ina ang sugat na hindi kayang tahiin ng anumang katarungan? Huwag po mamamaawa ka, anak mo ako. Hindi ko sinasadya, si Lian ang nagtulak sa akin. Ang bawat hiyaw ni Dante ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi sa Bukidnon. Habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan, ng kanyang mga paa ay sumasayad sa maputik na lupa, ang lupang pilit niyang ninakaw mula sa kanyang mga magulang. Ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas, tila nakikiisa, sa paglilinis ng dumi at kasalanang bumalot sa kanilang tahanan. Sa kabilang bahagi, si Lian ay nananatiling matigas bagamat ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Bitawan niyo ako, wala kayong ebidensya. Lahat ng yon ay gawa-gawa lang ng mga matandang yan. Ang sigaw niya habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga awtoridad. Nakatayo si Aling Remedios sa silong ng kapilya, nakabalot ng isang makapal na kumot na ibinigay ni Lando. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papalayong sasakyan ng pulis. Walang luha ang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha niya ay tila natuyo na sa loob ng bangin at ang tanging naiwan ay isang malalim at malamig na kawalan. Tita, kailangan niyo nang magpahinga. Kami na ang bahala rito, malumanay na wika ni Christina habang nakahawak sa balikat ng matanda. Ang mga dokumentong nakuha namin sa bag ni Lian ay nagpapatunay na hindi lang kayo ang niloko niya. Pati ang asawa niya si Dante ay binalak niyang iwanan matapos makuha ang pera mula kay Mr. Santos. Lumingon si Remedios kay Christina, ang kanyang paningin ay puno ng pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Inilabas ni Christina ang isang sobre na nakuha mula sa sasakyan ni Dante. Dito sa loob ay may mga tiket ng eroplano patungong ibang bansa, tita. Para lamang sa 2 tao, para kay Lian at kay Mr. Santos. Walang pangalan ni Dante rito. Binalak niyang gamitin ang pera mula sa lupa para tumakas kasama ang kanyang kalaguyo, habang si Dante ay iiwanan niyang mag-isang haharap sa mga utang at posibleng kaso. Ang katotohanan ito ay tila isang huling dagok na bumasag sa huling hibla ng pagkatao ni Dante na nakikinig mula sa loob ng sasakyan ng pulis. Nakita ni Remedios kung paano natigilan ang kanyang anak, kung paano ito tumingin kay Lian, nang may halong hindi paniniwala at matinding pait. Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang mga magulang ay siya ring babaeng handang magbaon sa kanya sa hukay ng kahihiyan. Hayop ka, Lian, ibinigay ko ang lahat sa iyo. Pati ang mga magulang ko itinapon ko para sa iyo. Ang hiyaw ni Dante mula sa loob ng sasakyan ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang sasakyan ng pulis ay dahan-dahang umalis, ang pulang ilaw nito ay naglalaho sa gitna ng madilim at maulang gabi. Ang mga kapitbahay na kanina ay nakikiramay ngayon ay nagbubulungan ng may halong puot at pandidiri. Ang lindol sa Bukidnon ay hindi nanggaling sa ilalim ng lupa, kundi mula sa pagkakawasak ng isang pamilyang binuo sa loob ng maraming dekada. Nabalik ang katahimikan sa paligid, maliban sa tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon ng pinya. Lumapit si Mang Celso sa kanyang asawa, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Remedios, tapos na, wala na sila. Tumingin si Remedios sa kanyang asawa
at pagkatapos ay sa kanilang tahanan na ngayon ay tila isang estrangherong gusali sa kanyang paningin. Celso, nanalo ba tayo? Bakit pakiramdam ko ay mas mabigat pa ang dalahin ko ngayon kaysa nung nasa ilalim tayo ng bangin? Hindi ito tungkol sa panalo o talo, Remedios. Sagot ni Mang Celso sa mababang tinig. Ito ay tungkol sa pagbangon. At ang pagbangon ay nagsisimula sa pagtanggap na ang sugat na iniwan ni Dante ay habang buhay na nating dadalhin, ngunit hindi na nito magagawang pigilan ang ating paghinga. Habang ang gabi ay lumalalim, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin ng Bukidnon. Paano muling itatayo ng dalawang matanda ang kanilang buhay sa gitna ng mga abo ng pagkakanulo? At sapat kaya ang katarungan upang gamutin ang isang pusong pinunit ng sariling anak? Ang pagkakanulo ay parang isang laso na hindi tumitigil sa pag-agos hanggat hindi nito nauubos ang lahat ng nasa paligid nito. Ang rehas na bakal sa loob ng istasyon ng pulisya ay hindi kasing lamig ng katotohanang unti-unting sumasampal sa mukha ni Dante. Nakaupo siya sa isang sulok ng holding cell, ang kanyang maruming kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang sa kabilang selda ay maririnig ang walang tigil na sigaw ni Lian. Ang babaeng itinuring niyang mundo, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa sariling dugo, ay nagpapakita na ngayon ng kanyang tunay na anyo. Dante, do something, bakit ka lang nakaupo dyan? Humanap ka ng paraan para makalabas tayo rito. You're so useless. Ang boses ni Lian ay matinis, puno ng pandidiri sa halip na pag-aalala. Hindi sumasagot si Dante. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa mga sandaling nasa bangin sila. Naalala niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina, ang huling sulyap ng kanyang ama, at ang malakas na tulak na ibinigay niya. Ginawa niya iyon para sa isang kinabukasan kasama si Lian. Pero ngayon ang kinabukasang iyon ay tila isang malabong panaginip na naging bangungot. Bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si Cristina, bitbit ang isang itim na folder. Sa likod niya nakatayo sa labas ng salamin na bintana sina Aling Remedios at Mang Celso. Hindi sila makita ni Dante, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng kanilang presensya. Dante, gusto mo bang malaman ang totoong dahilan kung bakit hindi napirmahan ang titulo ng lupa? Tanong ni Cristina sa isang seryosong tono habang inilalapag ang mga litrato sa mesa. Tumingala si Dante, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi dahil sa nakalimutan ito ng mga magulang mo, pagpapatuloy ni Cristina, kundi dahil nalaman ni Tito Celso na si Lian ay nakikipag-ugnayan na kay Mr. Santos noon pa man. May mga mensahe rito sa phone ni Lian na nakuha ng mga pulis. Basahin mo, Dante. Basahin mo kung paano kanila pinagtawanan. Nanginginig na kinuha ni Dante ang mga kopya ng mensahe. Don't worry, love, malapit na. Kapag naitulak na niya ang mga matanda, kukunin ko ang pirma niya at iiwan ko na siya. He's too stupid to realize na gagamitin ko lang siya para makuha ang farm. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Dante. Ang kanyang hininga ay naging mabilis, ang kanyang dibdib ay sumikip hanggang sa hindi na siya makahinga ng maayos. Lumingon siya kay Lian sa kabilang selda na ngayon ay biglang natahimik at umiwas ng tingin. Lian, totoo ba ito? Ang boses ni Dante ay pauspuno ng hindi maipaliwanag na pait. Totoo bang gagamitin mo lang ako? Nabalak mo akong iwan matapos ang lahat? Oh please Dante, get real, biglang bulyaw ni Lian. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Tingin mo ba ay tatagal ako sa isang lalaking walang direksyon sa buhay gaya mo? Kung hindi dahil sa lupa ng mga magulang mo, wala kang silbi sa akin. You were just a pawn, Dante. Isang uto-uto na pumatay sa sariling magulang para sa isang babaeng hindi ka naman talaga mahal. Ang tunog ng paghalakhak ni Lian ay umalingaw-ngaw sa loob ng istasyon, isang tunog na mas masakit pa sa anumang pisikal na pagpapahirap. Napaluhod si Dante sa sahig, ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Naisip niya ang kanyang ina, ang pininyahang manok na niluto nito, ang haplos nito sa kanyang ulo noong bata pa siya, at ang walang hanggang pasensya nito sa kanyang mga pagkakamali. Sa kabilang panig ng salamin, nakita ni Aling Remedios ang paghampas ni Dante sa semento. Gusto niyang pumasok, gusto niyang yakapin ang kanyang anak, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang anak na nasa harap niya ngayon ay kailangang dumaan sa apoy ng sarili nitong impyerno upang matutunan ang halaga ng pag-ibig na kanyang itinapon. Nay, patawad. Ang sigaw ni Dante ay umabot sa labas ng interrogation room.
Nay, parusahan niyo ako. Patayin niyo na lang ako, napakasama ko. Tumingin si Remedios kay Celso. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang umiling, ang mga mata ay puno ng luha ngunit nananatiling matatag. Tumalikod sila at dahan-dahang lumakad palayo sa silid, habang ang boses ni Dante ay unti-unting humihina sa likuran. Ngunit bago sila makalabas ng istasyon, isang lalaki ang lumapit sa kanila, isang tauhan ni Mr. Santos. May bitbit itong mensahe na hindi nila inaasahan. Isang mensahe na nagsasabing hindi pa tapos ang laban para sa lupain ng Bukidnon. Ano ang kayang gawin ng isang nasusukol na kaaway upang bawiin ang lahat? At sa gitna ng pagkawasak ni Dante, may pagkakataon pa ba para sa muling pagsilang o ang lahat ay tuluyan ng lalamunin ng dilim ng nakaraan? Huwag mo nang tawaging ina ang babaeng pinatay mo na sa iyong isipan bago mo pa ako itinulak sa bangin, Dante. Ang boses ni Aling Remedios ay hindi sumisigaw. Hindi ito puno ng galit na nanginginig. Sa halip, ito ay kasing lamig ng semento sa loob ng istasyon ng pulisya, isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang bulyaw. Nakatayo siya sa harap ng rehas, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binubuksan ng isang maliit na panyo. Doon ay nakabalot ang isang gintong singsing, ang singsing na ibinigay ni Mang Celso kay Dante bilang pamana ng pamilya na nakuha ng mga pulis mula sa sasakyan ng mga nagkasala. Nay, patawad po. Nagkamali ako, nabulag ako ni Lian, maawa kayo, ilabas niyo ako rito. Dante's hands gripped the cold iron bars, his knuckles turning white. His face was a mess of tears and snot, a far cry from the arrogant son who stood at the edge of the cliff only a few days ago. Dahan-dahang iniabot ni Remedios ang singsing sa pagitan ng mga rehas. Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa nanginginig na kamay ni Dante, hindi siya nakaramdam ng kuryente ng pagmamahal. Ang tanging naramdaman niya ay ang kawalan ng init, tila ba hawak niya ay isang piraso ng bato na walang buhay. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, Dante. Ang aming pawis, ang aming mga pangarap, ang aming kalusugan. Bawat pinya na inani namin sa ilalim ng nakatirik na araw ay para sa iyong kinabukasan. Mahinang wika ni Remedios, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Pero ang singsing na ito, na simbolo ng ating dangal, ay itinapon mo sa putikan para sa isang babaeng hindi ka naman minahal. Nay, please, I can change, gagawin ko ang lahat. Dante wailed, his forehead pressing against the bars. Umiling si Remedios. Ang kanyang puso na dati ay isang malambot na unan para sa lahat ng sakit ni Dante ngayon, ay tila naging isang matibay na pader. Ang sugat sa katawan ay naghihilom, Dante. Pero ang sugat sa kaluluwa ng isang ina ay nananatiling bukas habang buhay. Sa batas ng tao, ikaw ay bilanggo. Pero sa batas ng aking puso, ikaw ay pumanaw na sa sandaling narinig ko ang iyong pagsang-ayon na itapon kami sa bangin. Binitawan ni Remedios ang singsing sa palad ni Dante. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kamay ng kanyang anak ay tila huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagdurusa. Tumalikod ang matanda, ang kanyang likod, ay tuwid ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyong hindi na mababali. Nay, huwag niyo akong iwan, Nay. Ang hiyaw ni Dante ay bumasag sa katahimikan ng istasyon, ngunit hindi na lumingon si Remedios. Ang bawat sigaw ng kanyang anak ay tila isang anino na lamang na pilit siyang hinahabol, pero hindi na siya maabot. Sa labas ng istasyon, naghihintay si Mang Celso at Cristina. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, isang itim na motor ang mabilis na huminto sa harap nila. Ang driver ay hindi nagtanggal ng helmet, ngunit may inabot itong isang sobre kay Cristina bago mabilis na humarurot palayo. Binuksan ni Cristina ang sobre at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tita, si Mr. Santos, hindi siya basta-basta susuko. Sinasabi rito na hawak niya ang mga orihinal na utang ni Dante na may pirma niyo o ang akala niyang pirma niyo. At kung hindi raw natin ibibigay ang titulo ng lupa, kukunin niya ito sa marahas na paraan. Napatingin si Remedios sa madilim na kalsada ng Bukidnon. Ang akala nilang pagtatapos ay tila simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Si Mr. Santos ay hindi lamang isang usurero, siya ay isang ahas na handang manuklaw upang makuha ang kanyang gusto. Hanggang saan kayang protektahan ng dalawang matanda ang kanilang lupain laban sa isang kaaway na walang konsensya. At sa gitna ng pagtalikod ni Remedios sa kanyang sariling anak, mayroon pa bang natitirang lakas sa kanyang puso upang harapin ang bagong unos na darating? Ang bahay na dating puno ng halakhak ngayon ay tila isang libingan ng mga alaala na pilit nating binabaon sa limot.
Nakatayo si Aling Remedios sa pintuan ng kanilang lumang bahay sa Bukidnon. Ang amoy ng alikabok at ng mabulok na prutas ay sumalubong sa kanya isang malungkot na paalala ng ilang araw na pangungulila ng tahanan mula nang mangyari ang trahedya. Ang sahig ay puno ng mga nagkalat na gamit, ang mga cabinet ay nakabukas, at ang mga damit ay parang mga bangkay na nakasalampak sa sahig, bakas ng marahas na paghahalughog ni Lian noong hinahanap nito ang titulo ng lupa. Dahan-dahang lumapit si Remedios sa isang sulok ng sala. Doon nakita niya ang basag na paso ng kanyang paboritong rosas, ang pasong ginamit ni Dante bilang talamnay ng sigarilyo. Lumuhod ang matanda at sa kabila ng kirot sa kanyang mga tuhod ay isa-isa niyang pinulot ang mga piraso ng luwad. Ang bawat piraso ay tila sumisimbolo sa kanyang nadurog na pamilya. Nay, hayaan niyo na po yan. Ako na ang maglilinis. Malumanay na wika ni Lando. Kasama si Mang Celso na nasa wheelchair ay pumasok sila sa loob. Ang presensya ng forest ranger ay tila isang sariwang hangin na nagpabawas sa bigat ng atmosfera. Kailangang ako ang gumawa nito, Lando. Sagot ni Remedios, ang kanyang boses ay mahina ngunit may tibay. Kailangang ako ang magpulot ng mga basura ng aking nakaraan para magkaroon ng puwang ang aking kinabukasan. Habang naglilinis sila, isang hindi inaasahang tunog ang narinig mula sa labas, ang tunog ng maraming paa na naglalakad sa damuhan. Pagdungaw ni Mang Celso sa bintana, nakita niya ang mga magsasaka mula sa karatig-sakahan, bitbit ang mga walis balde at mga pagkain. Naroon din si Ate Nena na tila nahihiya ngunit puno ng pagsisisi ang mukha. Remedios, Celso, patawarin niyo kami, wika ni Ate Nena habang pumasok sa bakuran. Nabulag din kami ng mga kasinungalingan ni Dante. Akala namin ay mabuting anak siya. Nandito kami para tulungan kayong muling itayo ang bahay na ito. Ang bawat kapitbahay ay nagsimulang kumilos. May mga nag-ayos ng bakod, may mga naglinis ng kusina, at may mga nagluto ng simpleng tanghalian. Sa gitna ng pagtutulungan, naramdaman ni Remedios ang isang init sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang utang na loob na akala niya ay nabaon na sa hukay, kasama ng pagkatao ni Dante, ay muling nabuhay sa pamamagitan ng mga taong hindi niya kadugo. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang paglilinis, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang lahat ay natahimik. Lumabas mula sa sasakyan ang tatlong lalaking naka-Amerikana, ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento. Isa sa kanila ay may hawak na isang legal na dokumento. Aling Remedios, Mang Celso. Ang tanong ng lalaking nasa gitna ang boses ay walang emosyon. Kami ay kinatawan ni Mr. Santos. Nandito kami para ipaalam sa inyo na ang lupang ito ay nakasangla na sa aming kliyente. Mayroon kayong 72 oras para lisanin ang property na ito. Nagbulungan ang mga tao. Napakuyom ng palad si Mang Celso. Wala kaming pinipirmahang anuman. Ang anak namin ang gumawa niyan at nasa kulungan na siya. Ang batas ay hindi nakabase sa emosyon, Mang Celso. Sagot ng lalaki sabay abot ng dokumento. Ang pirma niyo ay narito. Kung sa tingin niyo ay peke ito, patunayan niyo sa korte. Pero habang wala pang hatol ang lupang ito, ay pag-aari na ni Mr. Santos. Tumingin si Remedios sa mga luntiang taniman ng pinya na abot hanggang sa dulo ng abot-tanaw. Ito ang lupang kinuha ng kanyang pawis at dugo. Ito ang lupang naging saksi sa paglaki ni Dante. At ngayon, kahit ang huling piraso ng kanyang dangal ay pilit na kinukuha ng mga bitre. Napansin ni Remedios ang isang grupo ng mga matatanda sa dulo ng kalsada, mga dating kasama niya sa trabaho, na ngayon ay mga palaboy na at wala nang matirhan dahil pinabayaan ng sariling mga anak. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip, isang ideyang magsisilbing huling baraha laban sa kasakiman ni Mr. Santos. Christina, tawag ni Remedios sa kanyang pamangkin sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga tauhan ni Mr. Santos. Kailangan nating maghain ng isang kaso na hindi nila inaasahan. Hindi ko lang ipaglalaban ang lupang ito para sa akin. Ipaglalaban ko ito para sa lahat ng mga magulang na itinapon din ng kanilang mga anak. Ano ang planong binuo ni Remedios na maaaring maging mitya ng isang malaking revolusyon ng mga pusong sugatan sa Bukidnon? At paano haharapin ng mag-asawa ang banta ni Mr. Santos habang ang bawat oras ay unti-unting nauubos? Ang bawat butil ng pawis ay naging luhang dumilig sa tuyot na lupa
Ngunit ang katarungan ay hindi lamang nakabase sa mga batas ng tao, kundi sa tibay ng isang pusong tumangging sumuko. Sa loob ng 72 oras na ibinigay ni Mr. Santos ang trangka ng sakahan, nina Aling Remedios ay naging parang kuta ng isang revolusyon. Sa tulong ni Christina at ng mga ebidensyang nakalap ni Lando tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Mr. Santos, nagawang pigilan ang demolisyon. Ang peking pirma sa titulo ay hindi tumagal sa ilalim ng pagsusuri ng mga eksperto. Ngunit para kay Remedios, ang pagkapanalo sa lupa ay hindi pa ang huling hantungan ng kanyang misyon. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang bakuran na dati ay puno ng tensyon at puot ngayon ay unti-unti nang nababalot ng isang bagong uri ng kapayapaan. Sa gitna ng malawak na taniman ng pinya nakatayo ang isang mahabang gusaling gawa sa kawayan at matibay na kahoy. Isang karatula ang maingat na isinabit ni Mang Celso sa harap ng tarangkahan bahay Pag-asa Kanlungan ng mga sugatang puso. Nay, ang ganda na po rito. Siguradong marami ang makakahanap ng kapayapaan sa lugar na ito, wika ni Lando habang inaalalayan si Aling Remedios na magtanim ng mga bagong punla. Ang dating ranger ay naging katuwang na ng mag-asawa sa pagpapatakbo ng kanilang munting shelter para sa mga matatandang inabando na rin ng kanilang sariling mga pamilya. Hindi ko na mababago ang nangyari kay Dante Lando. Mahinang tugon ni Remedios habang hinahaplos ang lupang basa ng hamog. Pero kaya kong baguhin ang bukas para sa mga taong katulad ko, mga taong binaliwala ang sakripisyo, pero nananatiling may pagmamahal sa puso. Sa loob ng bahay Pag-asa, maririnig ang mahinang tawanan ng mga lolo at lola na sabay-sabay na nagtatanghalian. Si Mang Celso bagamat nasa wheelchair pa rin ay masiglang nakikipagkwentuhan sa kanila tungkol sa sining ng pag-aalaga ng pinya. Ang bawat ngiti ng mga matatandang naroon ay tila isang mabisang gamot na unti-unting nagpapahilom sa malalim na sugat ni Remedios. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng hapong iyon, isang itim na motorsiklo ng Koreo ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Isang liham na may selyo ng panlalawigang piitan ang iniabot kay Remedios. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng sobre. Hindi ito galing sa abogado ni Dante, kundi isang ulat mula sa loob ng bilangguan. Remedios, anong nakasulat? Tanong ni Mang Celso na dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Dante, bulong ni Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Nagkaroon daw ng gulo sa loob ng selda. Binugbog siya ng mga kasama niya dahil nalaman nila ang ginawa niya sa atin. Sinasabing malubha ang kanyang kalagayan at paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ko. Napatigil ang lahat sa paligid. Ang hangin sa Bukidnon ay tila naging kasing bigat ng tingga. Sa loob ng puso ni Remedios isang matinding labanan ang muling naganap. Ang imahe ni Dante na dugo ang nakahandusay sa kalsada ng piitan ay humalo sa imahe ng sanggol na karga-karga niya noong una itong ngumiti sa kanya. Naipupuntahan niyo ba siya Tanong ni Lando, bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumingin si Remedios sa malayo doon sa Vash Dam na naging saksi sa kanyang kamatayan at muling pagsilang. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila hinihila sa dalawang magkaibang direksyon. Ang katarungan ay naigawad na ang karma ay dumating na, ngunit ang pagiging ina ay isang sumpa at biyaya na hindi basta-basta natatapos sa likod ng rehas na bakal. Sapat ba ang paghihirap ni Dante upang matunaw ang yelong bumalot sa puso ng kanyang ina, at sa pagitan ng paghihiganti at kapatawaran, alin ang mas matimbang sa sandaling ang huling hininga ng iyong sariling anak ay nakasalalay sa iyong desisyon? Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na tulay patungo sa nakaraan, kundi isang mahaba at madilim na kalsada patungo sa sariling kalayaan. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital sa loob ng piitan ay bumalot kay Aling Remedios habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pasilyo. Bawat hakbang ng kanyang mga lumang tsinelas ay lumilikha ng isang mahinang kaluskos. Sa makinis na sahig isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang kaba. Kasama niya si Lando na nananatiling tahimik at matatag sa kanyang tabi, nagsisilbing anino ng proteksyon sa gitna ng kanyang panghihina. Sa dulo ng silid nakita niya ang isang kama na napapalibutan ng mga bakal na rehas. Doon ay nakahiga ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Ang mukha nito ay puno ng mga pasa at benda, ang isang mata ay sarado dahil sa pamamaga at ang katawan ay tila naging kasing payat ng isang tuyong sanga. Si Dante.
Ang kaisa-isang anak na pinalaki niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak ngayon ay isang basag na anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Dante, ang bulong ni Remedios ay halos hindi marinig, ngunit sa sandaling mabanggit niya ang pangalang yon, ang lalaki sa kama ay dahan-dahang gumalaw. Nainay, ikaw ba yon? Ang boses ni Dante ay garalgal puno ng hirap at sakit. Pilit niyang idinilat ang kanyang natitirang mata at nang makita ang mukha ng kanyang ina, ang isang luhang puno ng pagsisisi, ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Nay, sorry, patawarin mo ako, napakasama ko. Napatigil si Remedios sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang haplusin ang noo ng kanyang anak. Gusto niyang sabihing magiging maayos din ang lahat, gaya ng ginagawa niya noong bata pa ito at nagkakasakit. Ngunit sa tuwing magtatangka siyang kumilos ang alaala ng malamig na hangin sa bangin at ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa mga sanga, ay bumabalik ng malinaw. Pinatawad na kita bilang isang tao, Dante. Wika ni Remedios, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may isang pader na hindi na matitibag. Pero ang sugat na ginawa mo, hindi iyon mawawala sa isang salita lang. Ang katarungan ay kailangang manatili dahil iyon ang tanging paraan para matuto kang bumuo muli ng iyong sarili. Nay, ayoko na rito. Iuwi mo na ako sa farm. Magbabago na ako, Nay. Pagsusuma mo ni Dante ang kanyang nanginginig na kamay, ay pilit na inaabot ang laylayan ng baro ni Remedios. Umiling si Remedios, ang kanyang puso ay nananatiling matatag sa gitna ng matinding lungkot. Ang farm ay hindi na sa akin, Dante. At lalong hindi na ito sa iyo. Ang farm ay para na sa lahat ng mga matatandang katulad ko na wala nang mapuntahan. Doon ko itutuloy ang buhay ko kasama ang tatay mo. Dahan-dahang iniayos ni Remedios ang kumot ni Dante, isang huling haplos ng isang ina na nagpapaalam na sa kanyang nakaraan. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak sa ganitong kalagayan. Ang katarungan ay may kasamang huling hatol, ang paglayo ng mga pusong dati ay iisa. Lumabas si Remedios sa ospital, sinalubong ng huling sinag ng araw, napapalubog na sa likod ng mga bundok ng Bukidnon. Sa malayo nakita niya si Mang Celso na naghihintay sa loob ng sasakyan, kasama ang ilang mga lolo at lola mula sa Bahay Pag-asa na masayang nagtatawanan. Ang takip silim na ito ay hindi naghuhudyat ng kadiliman, kundi ng isang payapang gabi matapos ang isang mahabang unos. Tapos na ang lahat, Remedios, bulong ni Mang Celso habang hinahawakan ang kanyang kamay. Tumingin si Remedios sa kalawakan. Doon sa mismong lugar kung saan siya naitulak, may isang maliit na malaw o munting halaman na sumisibol mula sa bitak ng bato. Isang munting buhay na nagsisikap lumago sa kabila ng lahat. Oo, Celso, nagsisimula na tayong muli, sagot ni Remedios nang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho, ngunit ang liwanag sa puso ni Remedios ay nananatiling nagniningning. Ang sugat sa Bukidnon ay hindi na muling dudugo dahil ang katarungan, pag-asa at kapatawaran ay naging gamot na nagpatibay sa kanilang kaluluwa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang katahimikan ng mga bundok sa Bukidnon ay basagin ng isang malagim na pagkakanulo. Ngayon ang sikat ng araw na tumatama sa malawak na taniman ng pinya ay tila may dalang bagong ningning. Ang mga dahon ng pinya na dati ay tila matatalim na espada ng pighati ngayon ay nagsisilbing mga libong mata na nakamasid sa isang buhay na muling nabuo mula sa mga abo. Ang Bahay Pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na hininga ng komunidad. Maririnig ang malambing na tinig ng mga matatanda habang sila ay sama-samang nag-aani ng mga bunga. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Mang Celso sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang gitara. Sa tabi niya si Aling Remedios ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa lamesa. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot, tanging ang kapayapaan na lamang ng isang taong nakawala sa tanikala ng nakaraan. Nay, handa na po ang mga basket para sa delivery bukas. Wika ni Lando habang papalapit sa mag-asawa. Ang dating forest ranger ay tuluyan na ngang naging bahagi ng kanilang pamilya, isang anak na hindi man galing sa sinapupunan ni Remedios, ay nagpapatunay naman ng katapatan sa bawat gawa at malasakit. Salamat, Lando, napakalaking tulong mo sa amin. Sagot ni Remedios nang may matamis na ngiti. Lumingon siya sa tarangkahan ng sakahan kung saan ang anino ng nakaraan
ay minsan nang sumubok na sumira sa kanila. Sa malayo sa loob ng malamig na pader ng probinsyal na piitan, ang buhay ni Dante ay isang mahabang serye ng pagsisisi. Ang bawat gabi ay isang labanan sa mga multo ng kanyang sariling konsensya. Wala na si Lian sa kanyang tabi. Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang dangal ay matagal nang nahatulan at iniwan siya matapos mapatunayang nakipagsabuatan kay Mr. Santos. Si Dante ay mag-isang humaharap sa bawat segundo ng kanyang sentensya. Bitbit ang katotohanang ang pinakamabigat na rehas ay hindi gawa sa bakal kundi sa pangungulila sa pag-ibig na kanyang itinapon. Nay, tay! Madalas ay naitatawag ni Dante sa kanyang pagtulog, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng rehas. Ang kanyang huling hiling na mabisita ang farm ay hindi pinahintulutan ng tadhana, isang paalala na may mga pinto na kapag isinara mo ng marahas ay hindi na muling bubukas. Habang ang takip silim ay dahan-dahang bumabalot sa Bukidnon, hinawakan ni Mang Celso ang kamay ni Remedios. Ang kanilang mga daliri na parehong puno ng kalyo at marka ng panahon ay mahigpit na nagdaop. Naririnig mo ba ang hangin, Remedios? Itanong ni Mang Celso sa malumanay na tinig. Oo, Celso, parang bumubulong ito ng pasasalamat, sagot ng matanda. Salamat dahil pinili nating mabuhay. Salamat dahil hindi natin hinayaang lamunin tayo ng puot. Ang Bahay Pag-asa ay nananatiling nakatayo, isang monumento ng katatagan ng pusong Pilipino. Ang sugat sa Bukidnon ay tuluyan ng naghilom, hindi dahil kinalimutan ng sakit, kundi dahil mas pinili nilang diligan ng lupa ng bagong pag-asa kaysa hayaan itong matuyo sa ilalim ng init ng galit. Sa ilalim ng malawak na langit, ang mga puso ni Remedios at Celso ay tuluyan ng nakahanap ng kanilang tunay na tahanan, isang tahanang binuo hindi ng dugo, kundi ng wagas na pagmamahal at katarungan.